Chapter 19, verse 16, hanggang sumusunod na mga talata. Ito po ang ating pong mababasa. May isa namang lalaking lumapit kay Jesus at nagtanong, "Guro, anong mabuting bagay ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatanong kung ano ang mabuti? Iisa lang ang mabuti. Ngunit kung nais mong magkamit ng buhay na walang hanggan, sundin mo ang mga utos ng Diyos." Alin sa mga iyon? Tanong niya. Sumagot si Jesus, "Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili." Sinabi ng binata, "Sinunod ko na po ang lahat ng iyan. Ano pa po ang dapat kong gawin?" Sumagot si Jesus, "Kung ibig mong maging ganap, ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi sa mahihirap at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod ka sa akin." Pagkarinig nito, malungkot na umalis ang binata sapagkat siya ay napakayaman. At sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tandaan ninyo, napakahirap sa isang mayaman ang makapasok sa kaharian ng langit. Sinasabi ko rin sa inyo, mas madali pang makadaan sa butas ng karayom ang isang kamelyo kaysa makapasok sa kaharian ng Diyos ang isang mayaman." Lubhang nagtaka ang mga alagad sa kanilang narinig. Kaya nagtanong sila, "Kung gayon po, sino po ang maliligtas?" Ang Diyos po ang siyang magpala ng kanyang salita sa atin pong kalagitnaan. Tayo pong lahat ay huling imuko. Dakilang Diyos, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat una sa lahat sa iyo pong biyaya na iyo pong ipinaranas, ipinagkaloob sa bawat isa po sa amin. Salamat po dahil sa kabila po ng aming pong mga kalalagayan sa buhay, kami po, Panginoon, ay isa sa iyong tinawag. Binigyan, Panginoon Diyos, ng pagkakataon na makapaglingkod sa iyo, magdamo ng kaligtasan. Panginoon, hayaan mo po na kami bilang mga nakaranas ng biyaya mula sa iyo, patuloy mo po kami kausapin sa larangan po ng iyong mga salita na amin po mga binasa. Ikaw po ang siyang mangusap at gamitin mo lamang po ang iyong abang lingkod bilang daluyan ng iyong mga salita. Sa iyo ko po ipinagkakatiwala ang tagumpay at ang galaw ng Santong Espiritu sa aming po kalagitnaan. Ito po ang aming panalangin ng may pananampalataya sa dakilang pangalan ng aming Panginoon, Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Pagpakan natin ang Panginoon, and be the glory. The mark of true followers. Ang mga palatandaan ng pagiging tunay na tagasunod. Tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi po tagasunod ni Pastor Jesus Roque. Di ba? O tagasunod ni Mary Joy Dacoco. Di ba? Bagkos, mga palatandaan
no, mga tatak ng mga katunayan na tayo po ay mga tunay na tagasunod, walang iba kundi ng ating Panginoong Hesus Kristo. Palakpakan na po natin ang ating Panginoon sa kanyang glory. Mahaba yung talata. Ito na babasahin sa English, ano? Yung mga supporting documents na lang mamaya. So, pag-usapan po natin sa tema na what are the costs of truly disciple? What are the costs of following Christ? No? Very costly pala. Pag sinabing costly, mahalaga. Diba? Sobrang mahalaga. Dahil mahalaga, kailangan pahalagahan. Amen? So, ang aklat po ng Matthew, sabi nga, the Gospel of Matthew penned by a converted tax collector. It was penned, it was written by a converted tax collector. Ano po? At sabi nga, this context is portrayal of the cost of discipleship and embodied in the story of the rich young ruler. Hinubaran, kumbaga, yung istorya. Sa istorya na ito about the rich young ruler. Pwede ko bang the rich old ruler? Pwede ko ba yun? Matandang mayaman? Pwede. Pero yung kwento, no? Ano po yung mayaman na ito? Binatang mayaman. No? Pwede rin naman siguro matandang mayaman. Pero, rin natin, sabi nga, historically, tingnan niyo po during the time of Jesus Christ and in the Old Testament, sa Lumang Tipan, yung mayaman, pag mayaman ka, at saka influential person ka, ang tingin sa iyo ng mga tao, you are seen as blessed and with highly favored. No? Tama ba? Ngayon po, ganyan pa rin po ba ang pananaw ng mga tao? Pag mayaman ka, influential person ka, ano tingin ng mga tao sa iyo? You are seen, no? Ano tingin? You are highly favored. Mataas ang tingin sa iyo. Diba? Mayaman ka eh. May katungkulan ka pa sa gobyerno. Diba ba? Parang same scenario lang. Tama po ba? Parang kung ano ang paningin ng majority in the Old Testament and in our Lord Jesus Christ, together with our contemporary situation, if you are rich, no? If you are a politician, no? If you are wealthy, may pinag-aralan ka, ang tingin ng tao, merong favor ang Lord sa iyo. Pero dito po sa konteksto na ito, no, sa pangungusap ng ating Panginoon, pinaklaro niya. No? Actually, binanggit po dyan sa mga huling pangungusap na sabi po ng talatang 23 o sabi po ng 24, sinasabi ko rin sa inyo, mas madali pang makadaan sa butas ng karayom ang isang kamelyo kaysa papasok sa kaharian ng Diyos ang isang mayaman. Ano pong implikasyon? No? Sa paningin ng tao, pag mayaman ka, kala nila, punong-puno ka ng pagod kay Lord. But actually, ang dami pong mga multi-billionaire, millionaire, ang buhay nila ay sobrang gulo.
wasak ang buhay. Personal, sira ang buhay. Ano po? Kaya, ang batayan, talaga na ang tinatawag na meron kang highly favored with the Lord. It is not just all about if you are wealthy. No? O ikaw ay influential person. Maganda na sana kung ikaw po ay mayaman. And at the same time, ikaw po ay meron pong kaugnayan sa ating pong Panginoon Diyos. Yun ang masasabi po nating totoo at tunay na merong pabor sa ating pong Panginoon Diyos. Amen. So, ano ba ang tingin mo sa katabi mo? Mayaman at saka may highly favored with the Lord? Are you rich? So, are you wealthy? And at the same time, highly favored with the Lord? Or are you poor? Wag niyo lagi i-claim that you are poor. No? May panahon ka. Amen? May panahon ng Diyos sa iyo. At maniwala ka lang. Tama? Yayaman ka rin. Amen po ba? Oh, ayoko, wala ka nang magagawa para yumaman. Magtiis ka. Tama po ba? Pero hanggat may pagkakataon, di ba? Hanapin ang kapalaran. Kasama ang Diyos. Pasasaan ba? Dadaloy din ang ginhawa. Di ba? Liliwanag ang buhay. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. To God all the glory. So, dito po, may tatlong bagay ang pag-usapan po natin. Kasi very costly yung following Christ eh. Una po, ayon sa istorya, yung pong mayaman na ito, binata, mayaman, mga kabataan, mga girl. Pag maghahanap kayo ng mapapangasawa, tama ba? Binata na, mayaman pa. Amen? Oh, advice ko sa inyo yan, ha? So, huwag kayo maghahanap ng asawa, mayaman, may asawa. Meron ba ganon? Di ba rin na may asawa? Kabit lang ako. Mayaman naman. So, anong dulot noon? Ang dulot noon, dilubyong buhay. Tama? Kaguluhan ang pinapasok mo. Amen? At sana, dagdag natin, hahanapin nyo, mayaman na, diba? Binata pa, Kristiyano pa. Hello? Parang ang hirap maghanap, ano? Mahirap ba maghanap ng ganun klase mapapangasawa? So, tuloy natin yung ating po pinag-uusapan. So, ito pong mayaman, he was searching for eternal life. Amen? Searching for eternal life. Maganda yun, di ba? Maganda yung kanyang desire, yung kanyang ninanais. At ang isa pang maganda, lumapit po siya doon sa makapagbibigay talaga sa kanya ng buhay na walang hanggan. Kaya lang, sa kanyang paglapit, para bagang gusto niya makipagdebate. Tama? Okay, ito po ang kanyang ginawa. At paglapit niya, ito. Sabi po ng verse 16,
May isa namang lalaking lumapit kay Jesus at nagtanong, Guro, anong mabuting bagay ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan? What good thing shall I do that I may obtain eternal life? Palibasa, nasa ilalim ng kautusan. No? 10 utos, 113 utos na kailangan mong i-observe. Pero, doon na sa 10 utos nakapaloob eh. Yung mga utos na ito. Amen? In other words, the rich young ruler, despite his wealth, perceived void in his life. Amen. Totoo po ba yan? Majority po ba yan? Marami pong mga mayayamang tao, no? May mga katungkulan sa gobyerno, ubod ng mga yayaman. Ang problema sa kanila, ang buhay po nila ay naghahanap ng tunay na kaligayahan ng buhay. Na ang tunay na kaligayahan ay hindi kayang ibigay ng pera. Tama? Na ang tunay na kaligayahan ay hindi kayang ibigay ng kapangyarihan. Amen? Sabi nga kung pwede ka makabili ng waterbed, amen? Pero hindi mo kayang bilhin ang masarap at mahimbing na tulog. Amen po ba? Oo. Ang tanong niya, what shall I do? Ano ang dapat kong gawin para magtamo ng buhay na walang hanggan? Meaning to say, it reveals an earnest quest for something money cannot buy. Amen? Yung kanyang tanong ngayon, hindi po kayang bilhin ang pagtatamo ng buhay na walang hanggan. Kaya yung aking itinuro about purgatory, diba? Na yung mga namatay na mga kamag-anak natin, babayaran mo si father, si mother, yeah? Para utay-utay, umahon doon sa purgatorio, yung iyong mahal sa buhay. Inuulit ko, that is not biblical. Amen? Pag namatay ang tao, patay na. Diba? Patay ang kanyang lupang katawan. Kaya, gano'n na lamang ang kanyang desire, no? Na makasiguro ng buhay na walang hanggan. His perception is rooted in doing rather than being or surrender to being. Ibig sabihin ng mga pangungusap na ito, pinasulat na. So, yung kanyang perception, nakaugat, saan? Sa paggawa. Para maligtas. No? Hindi po sa kanyang katauhan. O sa pinag-uugatan upang ikaw ay makagawa ng tama at naaayon sa kalooban ng Panginoon Diyos. At sino yon? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Palakpakan po natin ang Panginoon. It is not doing for you to be saved, but it is all about being. Referring to our Lord Jesus Christ.
the person, none other than, kilalanin natin yung redemptive work ng ating Panginoon. Amen? Siya lamang po ang magliligtas sa atin o nagligtas sa atin ng ating kilalanin, sampalatayanan na siya ay merong ginawa sa atin pong mga buhay. Kaya ngayon, ikaw ay naririyaan, malayang nakapaglilingkod sa ating mapagmahal na Panginoon. Naulit ko, it is not all about doing. Ang kanyang alam, doing. What shall I do? No? What shall I do to be saved? Diba? Oh. Sabi nga, imagine trying to reach a distant shore by swimming regardless of your strength. You eventually tired and sink in connection to salvation. Isipin na lang daw po natin, lalanguyin mo mula sa lugar na ito patungo sa kabilang ibayo. Amen? Kahit gaano ka kagaling, kahit gaano ka kalakas, lahat ng effort gawin mo na. Maaari sa kalagitnaan, maubos ang lakas mo at hininga mo. Mamatay ka sa kalagitnaan. Amen? Ganon din po ang kanilang mga kaisipan. And actually, ayon po sa liwanag na salita ng Diyos, hindi kaya ng sino mang tao na iligtas ang kanyang sarili sa pamamagitan ng mga pagtupad sa mga kautusan. Are you with me? Bakit? Kasi po, ang pagtupad sa kautusan dapat perfect. Paano ka maliligtas? Isa lang ang hindi mo magawa. Bagsak ka na. Sana kung may pasang-awa. Wala namang pasang-awa. Amen? So, in other words, kahit anong gawin natin, pagsusubik ka, hindi mo kaya iligtas ang iyong sarili. Kailangan mo ang tagapagligtas na walang iba kundi ang ating mapagmahal na Panginoong Jesucristo. Kung nais po natin maabot ang kabilang ibayo, kailangan po natin sumakay ng bangka. Amen? Kailangan natin ng bangka upang ikaw ay makatawid papunta sa destinasyon na nais ng Diyos na atin po maabot. Amen? Nuulit ko, kailangan mo si Jesucristo. Not any kind of religion. It is not all about religion. No? It is not all about the person. No? Or the leader of that religion. But it is all about the person in connection to our Lord Jesus Christ itself. Amen? So, in other words, sabi nga, we cannot attain eternal life through our good works. We need the lifeboat of God's grace. Amen. So, kaya sa tanong niya, supply. Di ba? Pero tingnan natin ang response ng ating Panginoon. Ano ang tugon ng ating Panginoon? Verse 17, sumagot si Jesus, bakit mo ako tinatanong kung ano ang mabuti? Iisa lamang mabuti. Ngunit,
Kung nais mo magkamit ang buhay na walang hanggan, sundin mo ang mga utos ng Diyos. Yun ang sabi, no? Tapos sumagot naman yung matandang mayaman. Diba? Binatang mayaman. Alin sa mga yun? Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan, igalang mo ang iyong ama at ina, at ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ilan ang binigay na utos? Ilan? Sampu ba? Apat ba? Anin ba? Kaya observer talaga tayo di ba? Alam natin, may 10 utos. Pero dito, una, huwag kang papatay, isa. Huwag kang mangangalunya, pangalawa. Huwag kang magnanakaw, pangatlo. Huwag kang sasaksi sa walang katotohanan, pang-4. Galang mo yung ama at ina, pang-5. Ibigin mo yung kapwa, gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. 6? 6. Ba, hindi 10. Ha? Nakapalood na 10 dito? Wala pa rin talaga, kulang. Then, si Kristo may sabi niya sa kanya. Diba? Okay? Ano sagot ng mayaman? Sinunod ko na po ang lahat ng yan. Ano pa po ang dapat kong gawin? So, pangalawang puntos, the call for perfect obedience. Sabihin niya, perfect obedience. Madali ba? No? In other words, Jesus' response was pointing out to the essence of God's goodness and instructs him to keep the commandments. Amen? Ibig daw sabihin, nung binanggit ng ating Panginoon Jesucristo yung mga bagay na ito, meron siyang gustong ituro. Amen? Ang mayaman, nakatuon sa commandments para maging maganda ang tingin ng Diyos sa kanya. Di ba ba? Pero ang Panginoon Jesucristo, meron siyang itinuturo sa kanya na huwag kang dedirekta dyan. Amen? Meron ka munang dapat kilalanin upang masunod mo ng maayos yung mga kautusan na yan. Kasi kung dedirekta ka sa pagsunod sa kautusan na yan, sablay. Diba? Sablay. Hindi kaya. Okay? So, ulitin ko, Jesus' response was pointing out the essence of God's goodness. Amen? Kailangan mong tignan, sipatin, ang alin. Hindi ang kabutihan mo, kundi ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Amen. Pag kinilala mo, sinipat mo ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo, ito ang mag-aakay sa iyo para ikaw ay maganap ang mga kautusan ng Panginoon na yan. Bakit? Kasi nag-desire ka, tutulungan ka ng Panginoon. Amen.
Amen. Glory to God. This call is not partial, but perfect obedience. Amen. Ang panawagan na ito, hindi po dampot-dampot lang ng gusto mong sundin. No? Ang panawagan na ito, sabihin mo nga sa katabi mo, perfect. Amen? So, pag sinabing perfect, pointed out natin po sa mga sarili, it is a realization of our inability to perfectly keep God's law. Amen. Para sa mayaman na ito na nagyayabang, galing-galingan, diba? Pino-pointed out ng ating Panginoon, even though na you are a rich, no, an influential person, no, but in reality, you are incapable, inability, no, on your own. Ayan. For you to inherit eternal life. Amen? Yan ang hindi alam ng ibang relihiyon. Are you with me? Kaya pag tinanong mo ang mga religious people, Sir, do you believe that you are truly saved? Maybe. I don't know. Perhaps. Walang assurance. Kasi nga, sila po ay parang mga gumagawa para maligtas. Tayo po mga mananampalataya, gumaganap, naglilingkod dahil ligtas na tayo. Amen? Ligtas na. Hindi dahil sa galing mo, kundi dahil sa galing ng Diyos sa buhay mo. Oh. Di ba? Yun ang sinasabi ng Bible. Okay? A realization of our inability to perfectly keep God's law, pointing us for our need for a Savior. Amen. Romans 6:23. Sino po nakakabisa? Romans 6:23. May price na naman. Okay. Hindi kayo ba? Halika to, tayo ba? May 100 ka kapag nasubukan. Kung hindi binabasa, i-recite 6:23 ng Romans. Romans 6:23. Sapagkat kamatayang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang kaloob ng Diyos buhay lang hanggan. Kompleto. Kompleto. Para buusan na ano. Sapagkat kamatayang ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang kaloob ng Diyos buhay lang hanggan sa pamagitan ni Kristo Jesus sa ating Panginoon. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life through our Lord
Jesus Christ. No? Hindi sa pamamagitan ng pagsapit sa relihiyon. Amen? Hindi sa pamamagitan ng pangalan ni Kibuloy. O sino mang pundador ng anumang mga relihiyon. Ang kaligtasan, regalo ng Diyos, nakamit natin sa pamamagitan po ng gawa ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. So, nagpo-point sa Diyos, ano? Sinod lang ang bida. No? Magpahingalay ka lang, sandal ka lang sa Kanya. Yun na yun. Sampalatayanan mo lang yun. Maniwala ka doon. Pangatlo, the test of total surrender. Verse 22, 20 hanggang 22, ang sabi po ng kanya po mga salita. Sinabi ng binata, sinunod ko na po ang lahat ng iyan. Ano pa po ang dapat kong gawin? Yan, galing ano? Sumagot si Jesus, kung ibig mong maging ganap, ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi sa mga dukha o mahihirap at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod ka sa akin. Oh. Ano naging reaction ng mama? Mamaya. Diba? Nagyayabang eh. Diba? Lalo na yung huli eh. Love your neighbor. As yourself. Diba? Nasunod ko na po lahat yan. Sige ka. Tingnan ko nga, matotoo. Diba? Ganito gawin mo. Ipunin mo lahat ng iyong kayamanan. At ipagbili. No? At ang mga pinagbilhan, itulong mo sa mga mahihirap. Ano ba mayroong conviction na gano'n ano? Lahat ba ng mayaman requirements ito? Tanong ko. This is the requirements to all a wealthy person. Ibenta. Pagbili. Yung ari-arian nila. At ipamigay sa mga dukha. Ano ito? Timeless? Ano principle? Timeless? Pag timeless, sasabihin ko kay Brother Manuel, benta mo na. Diba? Benta mo kotse mo, benta mo bahay mo, benta mo resort mo. At yung pinagbilang, bigay mo sa akin, pamilip natin sa mga dukha. Is it a requirement to all wealthy person? It is not the requirements. No? To all wealthy person. But it is all about, it is dependent. Tama ba? You may depende pa rin sa conviction na meron ka. No? Pag dumating yung punto na kinausap ka ni Lord sa ganyang bagay, personal yun eh. Diba? Oh. Yun na yun, di ba? Pero hindi lahat. Take note ha, para balance siya doon. Amen? Naalala ko lang yung nasunod sa LA. Diba? Yayaman ng mga $1 million, yung kanila mga ari-arian doon. Yung mga resources nila doon. Wala kayo nakarinig sa kanila kay Lord. Nagbenta mo na yan. Alam nyo, yung balita doon, di ba, yung mga matulungin, may mga may-ari doon na tumutulong sa mga orphanage, sa mga kawang gawa. Tumutulong sila.
yung testimony, yung mga kapitbahay sunog, yung bahay nila, as is. Tingnan nyo. Diba? So, yun po yung mga katotohanan na hindi po natin pwede ipagmalaki o pagyabang kung ano man meron tayo. Kung ano man meron tayo, thank you, Lord. No? For the benefits na mag-enjoy ng mga ito. At kasama sa pagpapasalamat sa Panginoon, Lord, nakahanda po ako. Diba? Na maging daluyan o maging instrumento ng pagpapala para pagpalain. Amen po ba? Ang sino mang nangangailangan. Dahil ako'y naniniwala, lahat ng meron ako, galing sa iyo. Amen? Lapakan natin si Lord. The young ruler claimed to have kept all commandments. But Jesus tested his willingness to surrender all. Amen? Sinusubok lang naman. Nalala niyo si Abraham? Sinubok lang naman eh. Diba? Abraham, ialay mo ang iyong anak. Ang iyong bugtong na anak. Whom you love. Pero may naunang mga pangungusap doon eh. Sinusubok lang pala. So dito, he asked him to sell all his possessions and give it to the poor and follow him. Amen. Yun ang requirement sa kanya, personal. Amen. An invitation to exchange earthly treasure for heavenly riches. Amen po ba? What a great invitation. Ano po kasi invitation? Kayo ba ipagpalit? Hello? Diba? Para bang kayo mo mag-prioritize yung mga kayamanan sa langit kaysa kayamanan na meron ka. Para bang sinisipat ng Panginoon, alin na mas mahalaga sa iyo? Wealth here on earth o yung kayamanan doon sa patutunguhan mo? Hello? The Bible said, do not store up for yourself treasures on earth. Amen? Hindi bawal ang mag-ipon. Hindi bawal ang maging mayaman. Ang bawal ay ang pag-iimpok na sasariliinin mo lang ang kayamanan. Do not store up for yourself treasures here on earth. But the Bible said, to those who are rich, but store up. No? Ang impukin ninyo, ang ipunin ninyo, kayamanan doon sa langit. Amen. Hallelujah. Sabi nga, it is like holding counterfeit diamond when offered a real one. Amen? It is like holding counterfeit diamond. Ano na po yung kayamanan sa lupa? Yung kayamanan sa mundong ito. Para bagang humahawak ka ng peking kayamanan. No? To exchange yung real one. And the real one, wealth from heaven. Amen po ba? So, ang masakit na katotohanan, dito tayo nakahawak. Ito ang prioridad natin.
Minamahal natin ito. Amen? The Bible said, 1 Timothy chapter 6, verse 9, verse 10, ang sabi ko roon, it is not all about wealth, but it is all about the love of wealth. Ang problema ng tao. Amen? Love of money, love of wealth is the root of all kinds of evil. Amen? Not the money itself. No? But the love of money. Kaya, sabi po ng mga pangungusap na ito, napakahalaga eh. So, we are often unwilling to let go of our temporal counterfeit treasure for the authentic and eternal treasure God offers. Hello. Madalas daw po, we are unwilling to let go yung temporal. Amen? O madalas ayaw natin ipagamit, diba? For the sake of eternal. Kaya nga sabi ng quotation eh, money, wealth, or riches that you have, you cannot take it with you, but you can send it on ahead. Hello. Hindi mo ito madadala. Ilagay mo sa taon mo yan, tutungkabin lang yan ng mga supporterero. Diba? Pero pwede mo na siyang ipadala. Amen? In other words, I believe sa mga mayayaman na aabutin ng aral na ito, lalo na kung Kristiyano ka mga mayaman, hindi nagkataon na pinaginhawa ng Diyos ang buhay. Hindi nagkataon na pinayaman ka ni Lord. Pinaganda ang buhay mo. The very purpose of God, kaya ka nandiyan ngayon, for you to become His instrument as a partner to build His kingdom here on earth as it is in heaven. Ano yan? Palakpakan po natin ang panginoon. Takas ninyo naman. Takas ninyo. In conclusion, Matthew 16, 19:16 to 22, it is a profound call for discipleship. It is not about doing good works, but about complete surrender of our lives to God. Amen? Ganun lang po. Kompletong pagsuko ng ating mga sarili sa harapan ng ating Panginoon Diyos. Yan po ang hinahanap ng ating Panginoon. So, tuloy ko lang yung 23. Pagkarinig nito, malungkot na umalis ang binata sapagkat siya'y napakayaman. Sinabi ni Jesus sa kanya, mga alagad, tandaan ninyo, napakahirap sa isang mayaman ang makapasok sa kaharian ng langit. Sinasabi ko rin sa inyo, mas madali pang makadaan sa butas ng karayom ang isang kamelyo kaysa makapasok sa kaharian ng Diyos ang isang mayaman. Lubhang nagtaka ang mga alagad sa kanilang narinig, kaya nagtanong sila, kung gayon, sino po ang maliligtas? Tinignan sila ni Jesus at sinabi, hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Hindi kaya ng tao. Ang tao hindi niya kaya miligtas ang sarili niya. Mahirap ka man o mayaman ka man. Pero ang sabi ng Bible, mahirap ka man o mayaman ka man, kung wala ka pang relasyon kay Lord, lapit lang kay Lord. Amen? Why? Because with God, in God, in Christ, all
all things are possible. Tayo ba tayo lahat? Glory to God in the highest. Salamat po, Panginoon, sa mga katotohanan. Minsan pa, O Diyos, ay iyo pong ipinahayag sa bawat isa po sa amin. Kung kami man po, Panginoon, ay pinaginhawa mo ang buhay. We become wealthy. Lord, it is a great privilege, and we are also thankful for this wonderful opportunity na nagbukas ka, Panginoon, ng pintuan sa amin. Katulad po ng mayaman na ito, nakita po namin ang kahungkagan ng buhay niya. Nakita po namin ang paghahanap niya. There is something wrong. There is something missing into his life. At yun nga po, Panginoon, yung pong buhay na walang hanggan, kapayapaan na nagmumula sa iyo, kaligayahan na nagmumula sa iyo, ang kulang sa kanya. Sa mga mayaman na aabutin po ng aral na ito, lalo tigit kung walang relasyon kay Lord. Aking panalangin sa bawat isa po sa kanila, hipuin mo po sila. Magpakilala ka po ng lubusan sa kanila sa pamamagitan po ng Biblia kaparaanan. Hayaan mo po, Panginoon, mayaman man sila sa mundo na ito, mas higit mo pong ilagay sa kanilang mga puso ang kailangan nilang higit sa lahat. Ang sila po ay maging mayaman sa kalangitan, Panginoon. At ang pag-iimpog ng kayamanan sa langit, Panginoon, ay habang naririto pa po kami. Ang paglalagak, Panginoon, sa bangko ng kalangitan, habang naririto po kami sa mundong ito. Habang nabubuhay po kami at nag-enjoy po kami ng mga blessings galing sa iyo, Panginoon. It is a proper time for us to invest, to save, Panginoon, treasure in heaven as long as we are here on earth. Buksan mo po ang aming mga mata, mga diwa, mga kaisipan. Dahil ikaw din po may sabi, Panginoon, para sa mga mananampalataya, ituon ninyo ang inyong paningin kay Jesus na siyang pinagmula ng inyong pananampalataya. Salamat po sa mga aral na ito. Ikaw po ang kumilos, mangusap, ayon po sa iyong galaw at kilos sa aming pong kalagitnaan. Sa bawat isa na inabot ng aral na ito, saan mo po kami ginakatagpo? And let the Holy Spirit move in our midst, move in our hearts, move in our life. And let the anointing power of the Holy Spirit of God be upon each every one of us. Habang umaawit kami, Panginoon, hallelujah. Pwede ba taas natin yung mga kamay na very precious of God? Hallelujah. Bawat araw
bagay na imposible sa iyo, Panginoon. All things are possible with you. Hallelujah. Meron po sa amin, Panginoon, na nakakaranas ng kahirapan. Panginoon, naniniwala po kami na walang bagay na imposible sa iyo. Kaya-kaya mo po iangat ang buhay namin. Kaya-kaya mo po kaming hanguin sa kahirapan. Kaya-kaya mo po kami payamanin. Pag-ihawahin ang aming po mga buhay. Because nothing is impossible with you. Salamat, Panginoon, dahil totoo ka, Panginoon, at buhay ka sa aming po mga buhay. Lalo higit, Panginoon, sa mga kapatid po namin na dati, kabilang kami sa Panginoon sa mga naghihirap o nahihirapan sa buhay. Pero dahil sa iyo, nagbukas ka po ng oportunidad sa amin upang kami ay kumita ng maayos, maging maginhawa ang buhay namin. Lord, thank you. Thank you so much, Lord, for this wonderful privilege, for the strength, for the wisdom that you have given to each every one of us. Kaya ngayon ay maganda ang buhay namin. Ang aming panalangin, O Diyos, na sa aming po kalalagayan ngayon, matuto po kami kumilala sa iyo, magpakumbaba sa iyo, Panginoon, mag-rely sa iyo, magpasalamat sa iyo, na ang lahat ng meron kami ay galing sa iyo. Ang lahat ng aming mga tinatangkilik galing sa iyo. At dahil diyan, handa po kami, Panginoon, ipagamit sa iyo. Dahil naniniwala kami, Panginoon, na habang kami po ay nagiging daluyan ng pagpapala, lalo mo naman po ibinubuhos ang masaganang pagpapala mula sa kalangitan. Salamat po na maraming. Use our life, O God, as your instrument para maging kaakibat, partner, to build your kingdom here on earth. As long as we are here on earth. Thank you, Lord. Thank you so much. Salamat po. Palinangin po namin ang kadugunan ng mga panalangin po na ito. In the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon.
ang dakilang pag-ibig ng ating Diyos Amang sumasalangit na kanyang patuloy na inilalagak sa ating mga puso. Ang masaganang biyaya, pagpapala na nagmumula sa ating Panginoong Jesucristo na nagdudulot ng kaligtasan at ang walang hanggang pakikipisan ng Diyos Espiritu Santo na siya nating gabay, patnubay at dakilang tagapagturo. Sumainyo nawang pagpapala mula sa Ama, Anak, at Diyos Espiritu Santo. Ang lahat ng mga mayayaman ay sumigaw ng malakas na Amen! 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 God bless us all! God, all be God, glory!